Nilalason mo ang isip ng mga anak ko laban sa akin. Umalis ka. Ngayon din, parang huminto ang mundo ni Rosa. Ang bawat salita ni Don Eduardo del Tierro ay parang mga tipak ng yelo na tumusok sa kanyang dibdib. Malamig, matigas, walang pakiramdam. Nananatiling nakayuko si Rosa. Ang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang lumang bestida. Sa labas, malakas ang buhos ng ulan at ang bawat kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan ay tila anino ng galit sa mga mata ng lalaking kaharap niya. Ang amo niya, ito ang lalaking nag-iwan sa kanya ng buong tiwala noong 1 buwan lamang bago ito umalis para sa isang business trip. Naalala pa niya ang eksaktong sinabi nito, "Rosa, I trust you with my children. Ikaw na ang bahala sa kanila." Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas, ng pakiramdam na siya ay mahalaga. Ngayon, ang lalaking iyon, ang mismong lalaking iyon, ang siyang nagtataboy sa kanya palabas sa gabing madilim, na parang isang basahan. "Narinig mo ba ako?" Muling tanong ni Eduardo. Ang boses ay mas matigas pa kaysa sa una. Dahan-dahang tumango si Rosa. Hindi niya magawang magsalita. Ano pa ba ang sasabihin niya? Anong depensa ang ilalaban niya sa isang hatol na naibigay na? Si Ma'am Lorna. Ang pangalan ay lumutang sa kanyang isip. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang mga matatamis ng ngiti na may lason. Ang mga paalala na may kasamang panunumbat. Ang mga kwentong ibinulong nito kay Sir Eduardo. Hindi na siya lumaban. Walang luhang pumatak. Manhid ang kanyang puso. Tahimik siyang tumalikod at pumasok sa maliit na kwarto sa tabi ng kusina. Kinuha niya ang kanyang luma at gutay-gutay na bayong. Mabilis niyang inilagay ang iilang piraso ng damit na dala niya noong unang araw niya rito. Isang rosaryo at ang kupas na litrato ng kanyang ina. Iyon lang ang yaman niya sa mundo. Paglabas niya ng kwarto, hindi niya sinasadyang mapatingin sa may pintuan. Nakasabit doon ang isang maliit na asul na jacket. Ang paboritong jacket ni Leo, ang sakitin niyang alaga. Parang may sariling isip ang kanyang kamay na humaplos dito ng bahagya. Naramdaman niya ang lambot ng tela at kasabay nito ang kirot ng pamamaalam. Humarap siyang muli kay Eduardo na naghihintay sa may pinto, walang bakas ng anumang emosyon sa mukha nito. Binuksan nito ang pinto ng maluwang, isang malinaw na senyales na tapos na ang lahat. Walang salitang lumabas sa bibig ni Rosa. Isang huling tingin lang ang ibinigay niya sa hagdanan, sa direksyon ng mga silid ng mga batang minahal niya na parang sarili niyang mga anak. Mga batang natutulog ng mahimbing, walang kamalay-malay na, sa kanilang paggising, wala na ang kanilang yaya Rosa. Humakbang siya palabas. Agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at ng walang awang buhos ng ulan. At sa kanyang likuran, isang malakas na pagsara ng pinto ang kanyang narinig. Isang tunog na nagsasabing wala na siyang babalikan. Kasabay ng pagguhit ng isa pang kidlat, sa likod ng nakasarang pinto ay ang mahinang hikbi ng isang bata. Ang malakas na pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Rosa, kasabay ng malamig na ulan. Pero iba ang tunog na sumalubong sa kanya 3 buwan na ang nakalipas. Iyon ay ang nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Rosa sa entrada ng mansyon ng mga Del Tierro, hawak ang kanyang lumang bayong na puno ng dasal at pag-asa. Ang sahig na gawa sa marmol ay nakakasilaw sa sobrang kintab at ang bawat hakbang niya papasok ay may kasamang alingaw-ngaw. Para siyang pumasok sa isang palasyo. Isang palasyong gawa sa yelo. Napakaganda, pero napakalamig. "So ikaw si Rosa?" Isang boses ng babae ang pumutol sa kanyang pagkamangha. Humarap siya at nakita ang isang babaeng elegante, nakasuot ng sedang bestida kahit nasa loob lang ng bahay. Ngumiti ito, pero ang nangiti ay hindi umabot sa mga mata. "Ako po," sagot ni Rosa, bahagyang yumuko. "I'm Lorna."
Kapatid ako ng yumaong asawa ni Eduardo. Ako na ang tumatayong ina ng mga bata dito. Bawat salita ay may diin, isang banayad na pagpapaalala kung sino ang may kapangyarihan. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Inirekomenda ka ni Aling Nelia. Malaki ang utang na loob namin sa pamilya niya, kaya malaki rin ang tiwala namin sa'yo. I hope you don't disappoint us. Makakaasa po kayo, Ma'am Lorna. Mabilis na sagot ni Rosa. Ipinakita sa kanya ni Lorna ang buong bahay. Ang bawat sulok ay perpekto, malinis at walang buhay. Nakita niya mula sa malayo ang tatlong bata. Ang panganay na si Marco, mga 16 na taong gulang, ay may suot na headphones at nakatingin lang sa bintana. Parang walang ibang tao sa mundo. Ang nag-iisang babae, si Sofia na siguro ay mga 10 taon, ay tahimik na nagbabasa ng libro sa isang sulok, nakatago sa likod ng makapal na pabalat. At ang bunso, si Leo, mga 7 taong gulang, ay maputla at nakaupo lang sa sofa, yakap ang isang unan. Nang dumating si Don Eduardo, mas lalong lumamig ang paligid. Isang tango lang ang ibinigay nito sa kanya. Good evening. Lorna already told you the rules, I assume. Just do your job well. Pagkatapos noon, umakyat na ito sa opisina nito. Ang hapunan ng gabing iyon ang pinakamalungkot na nasaksihan ni Rosa sa buong buhay niya. Nasa isang mahabang mesa sila, puno ng masasarap na pagkain. Pero walang nag-uusap. Tanging ang tunog lang ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa mga plato ang maririnig. Pagkatapos ng hapunan, bago matulog, dumaan si Rosa sa mga silid ng mga bata para tingnan kung nakalak ang mga bintana. Nakita niya si Leo na mahimbing nang natutulog. Napansin niyang halos hindi nito ginalaw ang pagkain kanina. May lungkot siyang naramdaman. Maingat, kumuha siya ng isang pirasong candy mula sa kanyang bulsa, isang bagay na laging dala niya para sa sarili. Dahan-dahan, walang ingay, ipinasok niya ito sa bulsa ng pajama ni Leo. Isang maliit na sikreto sa pagitan nila, kahit hindi pa ito alam ng bata. Nang pabalik na siya sa kanyang kwarto, pakiramdam niya ay magiging maayos din ang lahat. Kakayanin niya ito. Ngunit pagdaan niya sa sala, nandoon si Marco, nakatayo at may hawak na baso ng tubig. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang emosyon ang mga mata ng binatilyo bago nito sinadyang bitawan ang baso sa sahig. Nabasag ang katahimikan at ang perpektong kintab ng sahig. Linisin mo. Malamig na utos ni Marco. Nakatingin sa kanya ng diretsyo. Utusan ka lang naman. Ang mga salita ni Marco ay parang bubog na tumarak sa sahig kasabay ng basag na baso. Ngunit sa halip na masaktan o magalit, isang pamilyar na bigat ang naramdaman ni Rosa sa kanyang dibdib. Sanay na siya. Sanay na siyang tignan bilang isang kasambahay lang. Ngumiti siya ng bahagya kay Marco. Sige iho, ako na ang bahala rito. Mag-ingat ka at baka masugatan ka pa. Ang hindi inaasahang kabaitan sa kanyang boses ay tila ikinagulat ng binatilyo. Inaasahan siguro nito ang galit o ang pagsusumbong, pero wala. Umismid lang si Marco bago tumalikod at umakyat sa kanyang silid. Kumuha si Rosa ng walis at daspan habang maingat niyang pinupulot ang bawat piraso ng bubog. Hindi kalungkutan ang nasa isip niya, kundi ang kanyang ina. Naalala niya ang laging sinasabi nito, "Anak, ang sugat na galing sa salita ay mas malalim. Pero ang gamot diyan, hindi galit, kundi pasensya." Kinabukasan, maaga siyang gumising. Ang kusina ay malaki at moderno, puno ng mga kagamitang hindi niya alam kung paano gamitin. Pero hindi niya iyon pinansin. Ang hinanap niya ay isang lumang kaserola, bawang, sibuyas, suka at toyo. May isang bagay siyang natutunan sa buhay. Ang amoy ng nilulutong pagkain ay kayang pumasok sa kahit saang siwang, sa kahit anong nakasarang pinto. Nagsimula siyang magluto ng adobong manok.
ang paboritong lutuin ng kanyang ina. Habang ginigisa niya ang bawang, ang halimuyak nito ay unti-unting gumapang palabas ng kusina, paakyat sa hagdanan at sumuot sa mga silid na laging sarado. Hindi nagtagal, isang maliit na anino ang lumitaw sa may pintuan ng kusina. Si Sofia, nakatayo lang ito roon, inaamoy ang hangin. Ang libro ay nakasara sa kanyang tabi. Sumunod si Leo, kinukusot pa ang mga mata. Ano ang amoy iyon? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Ngumiti si Rosa. Adobo. Gusto niyo bang tikman? Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya, nakita niya ang bahagyang kislap sa mga mata ng mga bata. Umupo sila sa maliit na mesa sa loob ng kusina, hindi sa mahabang hapagkainan sa labas. Naglagay si Rosa ng mainit na kanin sa kanilang mga plato at hinainan sila ng adobong kumukulo pa. Nagsimula silang kumain. Tahimik sa simula. Pagkatapos ay narinig niya ang mahinang tunog ng kanilang pagkain ng may gana. Mas masarap pa sa luto ni tita, bulong ni Sofia. Sapat lang para marinig niya. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Rosa. Isang maliit na tagumpay. Hindi nila namalayan, nakatayo pala sa may pinto si Lorna, nakahalukip-kip. May ngiti sa labi nito, pero ang mga mata ay matalim. Pinapanood ang eksena. Pinapanood kung paano ang tatlong batang dati hindi mo mapakain ay ngayon. Tila ayaw nang tumigil sa pagsubo. Mukhang nag-e-enjoy kayo sabi ni Lorna. Pilit pinapasigla ang boses. Ang tatlong bata ay biglang natigilan. Ang kislap sa kanilang mga mata ay nawala. Napalitan ng dating blangkong ekspresyon. Nang gabing iyon, habang nagliligpit si Rosa, narinig niya ang boses ni Lorna mula sa kabilang silid, may kausap sa telepono. Eduardo? Oo, ayos naman sila. May kakaiba lang sa bagong katulong. Masyadong malapit sa mga bata. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Pumasok si Don Eduardo. Mas maaga kaysa sa inaasahan. Nakita niya ang eksena sa kusina. Si Rosa na nagpupunas ng mesa at ang tatlong bata na nakaupo pa rin doon. May bakas ng ngiti sa kanilang mga labi. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit sa halip na matuwa, ang noo ni Eduardo ay kumunot. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad na tila isang krimen ang kanyang nasaksihan. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng maliliit na giyera. Hindi ito hayagan, ngunit ramdam ni Rosa ang bawat patama. Rosa, pakilinis ulit itong mesa. Make sure you use the antibacterial spray. Mahirap na. Baka may germs kang dala galing sa labas. Sasabihin ni Lorna sa harap ni Eduardo. Rosa, the children should be speaking in English. Huwag mo silang sanayin sa purong Tagalog. It might affect their schooling. Bawat salita ay isang karayom, isang paalala na siya ay tagalabas, na ang kanyang pagiging probinsyana ay isang sakit na maaaring makahawa sa mga bata. Si Eduardo, abala sa trabaho at laging pagod, ay tumatango na lang. Ipinagkakatiwala ang pamamahala ng bahay kay Lorna. Ngunit sa kabila ng lahat, si Rosa ay may sariling mundo kasama ang mga bata. Isang mundong hindi kayang pasukin ni Lorna. Isang gabi, malakas na naman ang ulan. Kumikidlat sa labas. Nakaupo si Leo sa kama nito, nanginginig sa takot. Hindi ito makatulog. Pumasok si Rosa sa silid. May dalang isang basong maligamgam na gatas. Natatakot ka ba sa kulog? Mahinang tanong ni Rosa. Tumango si Leo. Umupo si Rosa sa tabi ng bata. Alam mo ba sabi ng lola ko, ang kulog daw ay ang tunog lang ng mga duwende na naglalaro ng bowling sa kalangitan. At ang kidlat, iyon ang ilaw kapag may nakastrike sa kanila. Napatingin sa kanya si Leo. Ang takot sa mga mata ay napalitan ng pagtataka. Talaga po, Yaya? Oo naman, sagot ni Rosa. May ngiti sa mga labi. Kaya sa susunod na makarinig ka ng kulog, huwag kang matakot.
Isipin mo na lang na may isang duwending tuwang-tuwa dahil nanalo siya sa laro. Ang simpleng kwento ay nagpakalma sa bata. Naubos nito ang gatas at bago humiga, ginawa ni Leo ang isang bagay na hindi pa niya kailanman ginagawa. Kinuha nito ang kanang kamay ni Rosa at dahan-dahan itong idinikit sa kanyang noo. Pagmamano, ang sinaunang simbolo ng paggalang at pagmamahal. Sa sandaling iyon, nakatayo pala sa may pintuan si Eduardo. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang magaspang at bahagyang nangangaliskis na kamay ng kanyang kasambahay at ang malambot at maliit na kamay ng kanyang bunsong anak na nakahawak dito. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, may kung anong kumurot sa puso ni Eduardo. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang paghanga, isang inggit. Hindi niya namalayan na nasa likod na pala niya si Lorna na nasaksihan din ang lahat. Nakita ni Lorna ang pagbabago sa ekspresyon sa mukha ni Eduardo. At sa sandaling iyon, alam ni Lorna na kailangan na niyang kumilos. Hindi na ito pwede. Natatalo na siya. Tahimik na tumalikod si Lorna, pumasok sa kanyang silid at kinuha ang kanyang telepono. May dinial siyang numero. "Hello?" sabi niya sa kabilang linya. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Gawin mo na ang pinapagawa ko." Iyon ang huling gabi na may kapayapaan sa loob ng bahay na yon. Ngayon, isang araw pagkatapos itaboy si Rosa, ang katahimikan sa mansyon ay mas mabigat pa kaysa dati. Dahan-dahang pumasok si Eduardo sa silid ni Sofia. Maayos ang lahat, maliban sa isang bagay. Sa ibabaw ng kama, nakabukas ang isang kwaderno, ang personal na talaarawan ng kanyang anak. Hindi ugali ni Eduardo na pakialaman ang gamit ng kanyang mga anak. Respeto. Iyon ang isa sa mga salitang lagi niyang itinuturo sa kanila. Pero ngayon, ang salitang iyon ay parang walang bigat. Tila may isang malakas na puwersa ang humihila sa kanya palapit sa kwadernong iyon. Umupo siya sa gilid ng kama ni Sofia at kinuha ang tala-arawan. Ang sulat kamay ng kanyang anak ay malinis at pabilog. Ang huling sinulat nito ay may petsang 2 araw bago niya paalisin si Rosa. "Dear Diary, today Papa is coming home. I'm so excited. I hope he likes the drawing I made for him. Yaya Rosa helped me choose the colors." Sabi niya, "A happy drawing needs happy colors. Gusto ko nang ipakita kay Papa. I think Papa will be happy now. Ever since Yaya Rosa came, our house is not so quiet anymore. Hindi na siya malamig. It's like she brought a piece of sunshine with her. Kahit si Kuya Marco, I saw him smiling yesterday while talking to her. I wish Mama could meet her. I think they would be good friends." Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Eduardo. Isinara niya ang tala-arawan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Hindi niya alam na ganoon pala ang nararamdaman ng kanyang anak. Hindi niya alam na ang bahay na pinaghirapan niyang itayo para sa kanila ay isang malamig na lugar sa kanilang paningin. Buong araw ang mansyon ay nababalot sa isang kakaibang katahimikan. Hindi ang dating katahimikan ng disiplina, kundi ang katahimikan ng pagluluksa. Sa oras ng tanghalian, naghanda si Lorna ng paboritong pagkain ng mga bata, carbonara, pero walang kahit sino ang bumaba para kumain. Si Marco ay nagkulong sa kanyang kwarto. Si Sofia ay nagdahilang masakit ang ulo. Si Leo ay ayaw lumabas ng silid. Pinaakyat ni Eduardo ang pagkain, pero nang bumaba ang isa pang katulong, halos hindi nabawasan ang laman ng mga plato. "Sinabihan ko na kayo," sabi ni Lorna habang nag-aayos ng mesa, may himig ng pagkadismaya. That woman was manipulating them. Ayan, nag-i-emote sila ngayon dahil nawala ang laruan nila. Ngunit sa unang pagkakataon, ang mga salita ni Lorna ay hindi nakapani-paniwala sa pandinig ni Eduardo. May mali. Nang gabi ring iyon, biglang nilagnat si Leo at hinanap ni Eduardo ang thermometer sa medicine cabinet. Habang naghahalongkat, may hinanap ang kanyang mga mata na wala doon. Ang maliit na bote ng aceite de manzanilla. Iyon ang laging pinapahid ni Rosa sa dibdib at likod ni Leo kapag nilalamig ito. Naalala niya
kung gaano siya kainis dati kapag naaamoy niya iyon. Amoy, probinsya daw. Ngayon, ang alaala ng amoy na yon ay nagdulot ng kakaibang kirot sa kanya. Ang bote ay nawala, kasama ng pag-alis ni Rosa. Eduardo, don't worry too much, sabi ni Lorna na sumunod sa kanya. I already gave Rosa her severance pay. Malaking halaga yon. Siguradong masaya na siya ngayon. Tumangulang si Eduardo. Pero isang tanong ang biglang pumasok sa isip niya. Bakit hindi niya alam ang tungkol sa perang yon? Siya ang pumipirma sa lahat ng tseke sa bahay na ito. Isang maliit na butas sa perpektong kwento ni Lorna. Isang butas na nagsimulang lumaki sa kanyang isipan. Pagsapit ng hating gabi, ang lagnat ni Leo ay mas tumaas pa. Nakahiga ito sa kama, pinagpapawisan at hindi mapakali. At mula sa silid nito, narinig ni Eduardo ang isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang ubo, isang tuyo at pilit na ubo. Isang tunog na napakapamilyar sa kanya. Ang tunog bago magsimula ang isang atake ng hika. Ang tunog ng ubo ay parang isang alarma na gumising sa bawat nerbiyos sa katawan ni Eduardo. Dali-dali siyang pumasok sa silid ni Leo. Nakita niya ang kanyang bunsong anak na nakaupo sa kama. Hirap na humihinga. Ang maliliit na kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga ay may kasamang mahinang sipol. Isang tunog na kinatatakutan niya ng higit sa anupaman. Leo! Anak! Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig. Lumapit siya at niyakap ang bata. Shh! It's okay. Papa's here. Ngunit ang mga salita ay parang hangin lang. Ang kailangan ni Leo ay hindi mga salita, kundi gamot. Lorna! Lorna! Ang nebulizer! Bilisan mo! Nagmamadaling pumasok si Lorna sa silid. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nasa medicine cabinet lang kukunin ko. Mabilis na tumakbo si Eduardo patungo sa cabinet. Binuksan niya ito, hinahalungkat ang mga kahon ng gamot. Nasaan na? Dapat laging nasa unahan lang yon. Pero wala. Walang nebulizer. Walang kahit isang ampuli ng gamot. Wala dito. Sigaw ni Eduardo. Ang takot ay nagsisimula nang maging galit. Ano? Imposible. Diyan ko lang nilagay iyon. Sagot ni Lorna. Ang boses ay may bahid ng pagkataranta. Ang paghinga ni Leo ay lalong bumibilis at bumababaw. Ang kanyang mga labi ay nagsisimulang mamutla. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Eduardo. Isang pag-uusap nila ni Rosa. Sir, bumili po ako ng emergency inhaler para kay Leo. Para po kung wala tayo sa bahay may magagamit agad. Nilagay ko po sa drawer sa tabi ng kama niya para madaling mahanap. Naalala niya ang sagot niya noon. I know what I'm doing, Rosa. Just stick to your job. Isang sagot na puno ng pagwawalang bahala. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan ni Eduardo ang drawer. Wala. Walang inhaler. Tanging mga laruan at medyas lang ang laman. Ang mundo ni Eduardo ay gumuho. Wala siyang magawa. Ang lahat ng kanyang pera, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay walang silbi sa harap ng isang batang hindi makahinga. Tumawag ka ng ambulansya. Utos niya kay Lorna habang pilit na pinapakalma si Leo. Habang naghihintay sa gitna ng mga pilit na pag-ubo at paghabol sa hininga, sa gitna ng panik at kawalan ng pag-asa, bumulong si Leo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Isang sinulid ng tunog na puno ng sakit at paghahanap. Si Yaya, Rosa. Ang dalawang salitang iyon ay hindi isang sigaw, hindi isang pakiusap. Ito ay isang pahayag ng pangangailangan. Isang paghahanap sa nag-iisang taong alam niyang makakatulong sa kanya sa sandaling iyon. Ang pangalan ni Rosa na binigkas ng kanyang anak na nag-aagaw buhay ay parang isang matulis na patalim na bumaon ng malalim sa puso ni Eduardo. Mas masakit pa sa 10,000 karayom. Sa sandaling iyon,
Sa loob ng malamig na silid na yon, naintindihan niya. Nagkamali siya. Isang pagkakamaling halos ikamatay ng kanyang anak. Ang mga puting pader ng ospital ay parang mga blangkong saksi sa bigat na nararamdaman ni Eduardo. Si Leo ay mahimbing nang natutulog sa silid, ligtas na. Salamat sa mabilis na pagdating ng mga doktor. Swerte kayo at nadala niyo siya agad, sabi ng doktor bago umalis. Kung na-delay pa kayo ng konti, maaaring nagkaroon ng komplikasyon. Sino po ang nag-asikaso sa kanya bago dalhin dito? The initial response was crucial. Hindi nakasagot si Eduardo. Walang nag-asikaso, walang nakagawa ng tama. Ang tanging nagawa nila ay magpanik. Nang bumalik siya sa mansyon kinaumagahan para kumuha ng mga damit, ibang-iba na ang kanyang paningin. Ang bawat sulok na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay ngayon parang isang malamig at malaking kulungan. Hinanap niya si Mang Tony, ang matandang hardinero na 10 taon nang naninilbihan sa kanila. Mang Tony, kamusta po si Rosa noong nandito pa siya? Tanong ni Eduardo. Sinubukang gawing kaswal ang tono. Nag-aalangang sumagot ang matanda. Mabait na bata po si Rosa, sir. Masipag, magalang. Laging may dalang kape para sa akin tuwing umaga. Nagbuntong hininga ito. Malungkot po ang mga bata mula nang umalis siya. Isang simpleng sagot. Pero sapat na. Sunod niyang kinausap ang gwardiya sa gate. Ang sagot ay halos pareho. Mabait. Palangiti. Walang sino man ang nagsabi ng masama tungkol kay Rosa. Tanging si Lorna lang. Ang hinala sa kanyang isipan ay parang isang maliit na apoy na unti-unting lumalaki. Pumunta siya sa kanyang opisina sa bahay at binuksan ang monitor para sa mga CCTV camera. Isang bagay na hindi niya ginagawa dahil para sa kanya, iyon ay pag-aaksaya ng oras. Hinalughog niya ang recordings ng araw bago niya paalisin si Rosa. At doon niya nakita. Isang eksena sa hardin. Si Lorna, may kausap na isang lalaking hindi niya kilala. May iniaabot na sobre si Lorna sa lalaki. Pagkatapos noon, nakita niya ang lalaki na palihim na pumasok sa silid ni Leo habang ang lahat ay abala sa baba. Ilang minuto lang itong nanatili doon bago mabilis na umalis. Ang lalaking yon. Iyon ang nag-alis ng inhaler. Kasunod na eksena. Si Lorna, pumasok sa medicine cabinet sa baba. May kinuha ang nebulizer at dinala ito sa kanyang sariling silid. Nanlamig ang buong katawan ni Eduardo. Hindi ito kapabayaan. Ito ay isang plano, isang masamang balak. Habang pinapanood niya ang mga video, napansin niya ang isang particular na anggulo ng kamera sa hardin. Malapit sa isang puno ng mangga, may nakita siyang isang tumpok ng mga bato. Hindi lang basta mga bato. Ang mga ito ay makikinis. Pininturahan ng iba't ibang kulay at disenyo. Isang bulaklak, isang araw, isang pusong maliit. Naalala niya ang sinulat ni Sofia sa kanyang talaarawan. Yaya Rosa, help me choose the colors. Ito ang kanilang munting paraiso. Ang kanilang sikretong hardin. Isang bagay na hindi niya kailanman nalaman. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ni Aling Nelia, ang kamag-anak sa probinsya na nagrekomenda kay Rosa. Ang tanging koneksyon niya sa babaeng sinaktan niya ng lubos. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Hello, Aling Nelia. Si Eduardo Del Tiero ito. Natahimik ang kabilang linya. Sir Eduardo? Sabi ni Aling Nelia. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Bakit po kayo napatawag? Kailangan ko lang pong malaman. Nasaan si Rosa? Muling natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, bumuntong hininga si Aling Nelia. Sir Eduardo, sabi nito, ang boses ay mas mababa na ngayon. Halos pabulong. May dapat po kayong malaman tungkol kay Ma'am Lorna. Ang bawat salitang binitawan ni Aling Nelia sa telepono ay parang mga pako na ibinabaon sa kabaong ng pagtitiwala.
ni Eduardo kay Lorna. Hindi ito ang unang beses. May isa pang kasambahay noon bago pa man dumating si Rosa. Isang mabait ding babae na napalapit sa mga bata. At katulad ni Rosa, bigla na lang itong pinaalis ni Lorna sa isang gawa-gawang akusasyon ng pagnanakaw habang si Eduardo ay wala sa bansa. Pagkatapos ng tawag, umupo si Eduardo sa dilim ng kanyang opisina. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo na. Ang kabaitan ni Lorna, ang mga paalala, ang mga babala. Ang lahat ay parte ng isang mahabang laro. Isang laro para mapanatili ang kanyang kontrol, ang kanyang kapangyarihan sa loob ng pamamahay. Hindi siya umimik, hindi siya sumigaw. Hinintay niya si Lorna na bumalik mula sa pamimili. Pumasok si Lorna sa bahay. May dalang mga paper bag mula sa isang mamahaling department store. Eduardo, I bought Leo a new toy. Para naman sumaya siya. Masiglang sabi nito, Lorna, halika sa opisina. May kailangan tayong pag-usapan, sabi ni Eduardo. Ang boses ay kalmado. Isang klase ng kalma na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sa loob ng opisina, isinara ni Eduardo ang pinto. Anong problema? Tanong ni Lorna. Medyo kinakabahan sa biglaang pagbabago ng aura ng bayaw. Hindi sumagot si Eduardo. Pinihit lang niya ang monitor ng computer paharap kay Lorna. Unang ipinakita niya ang video ni Lorna na nag-aabot ng sobre sa hindi kilalang lalaki. Sino siya, Lorna? Biglang namutla si Lorna. Wala. Isang delivery man lang. Nag-abot lang ako ng bayad. In-play ni Eduardo ang sumunod na video. Ang lalaki, palihim na pumapasok sa silid ni Leo. Anong idineliver niya sa kwarto ng anak ko? Hindi ko alam. Baka may ninakaw siya. Depensa ni Lorna, ang boses ay nagsisimula ng manginig. In-play ni Eduardo ang huling video. Si Lorna, kinukuha ang nebulizer at itinatago sa sarili niyang silid. At ano ito, Lorna? Pagnanakaw din ba? Doon na bumigay si Lorna. Ang kanyang mukha ay nabalot ng takot. Eduardo, pakinggan mo ako. Tumawag ako kay Aling Nelia. Putol ni Eduardo sa sasabihin niya. Ikinuwento niya sa akin ang nangyari kay Nena, ang dati nating kasambahay. Tuluyan nang bumagsak ang lahat ng depensa ni Lorna. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Ginawa ko lang yon dahil mahal na mahal ko ang mga pamangkin ko. Ayokong mapunta sila sa kamay ng kung sino-sinong estranghero. Ako dapat ang mag-alaga sa kanila. Ako, hindi ang mga katulong na yon. Ang kanyang pagsigaw ay puno ng sakit at ng isang bagay na ngayon lang nakita ni Eduardo. Paninibugho. Tinitigan siya ni Eduardo, hindi nang may galit, kundi nang may matinding pagod at pagkadismaya. Hindi pagmamahal yan, Lorna. Kasakiman yan. Ang bawat salita ay tumagos ng malalim. Natahimik si Lorna. Tanging ang kanyang mga hikbi na lang ang maririnig. Pinahamak mo ang buhay ng anak ko. Dagdag ni Eduardo, ang boses ay basag. Dahil sa'yo, muntik na siyang mamatay. Hindi na alam ni Lorna ang sasabihin. Tapos na ang lahat. Nang bumukas ang pinto ng opisina, nakatayo roon sina Marco at Sofia. Narinig nila ang lahat. Ang kanilang mga mukha ay blanko, puno ng di makapaniwalang sakit. Tinitigan nila ang kanilang tita Lorna, ang babaeng itinuring nilang pangalawang ina, na ngayon ay parang isang estranghero sa kanilang paningin. Lumapit si Marco sa kanyang ama. Ang galit at pagre-rebelde sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang seryosong tanong, isang tanong na humihingi ng kasagutan ng tamang aksyon. Ngayon, anong gagawin mo, Papa? Ang tanong ni Marco ay hindi lang isang tanong. Ito ay isang hamon, isang pagsubok kung ang kanyang ama ay gagawin na sa wakas ang tamang bagay. Tumingin si Eduardo sa kanyang dalawang nakatatandang anak.
Nakita niya ang sakit sa kanilang mga mata, ang pagkalito, ang nawalang tiwala. At sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Hinarap niya ito. "Patawarin niyo ako," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. "Nagkamali ako. Patawarin niyo si Papa." Isang pag-amin na hindi pa niya kailanman nagawa sa buong buhay niya. Walang sumagot sa kanila. Ngunit nakita ni Eduardo ang bahagyang paglambot sa ekspresyon ni Sophie. Isang maliit na hakbang. Hindi na niya pinansin si Lorna na umiiyak pa rin sa isang sulok. Ang mahalaga ngayon ay ang mga anak niya at ang pagtama sa isang napakalaking pagkakamali. Kinabukasan, pagkatapos matiyak na maayos na si Leo sa ospital, sinimulan ni Eduardo ang kanyang paghahanap. Tinawagan niya muli si Aling Nelia. "Aling Nelia, kailangan ko ang tulong ninyo. Kailangan kong mahanap si Rosa." Nag-atubili si Aling Nelia. Ang kahihiyan sa ginawa ni Lorna at ang takot na baka masaktan lang ulit si Rosa ay mabigat. Pero narinig niya ang pagsisisi sa boses ni Eduardo. "Nasa Maynila pa rin siya, sir. Nakikitira sa pinsan niya sa isang maliit na paupahan sa Tondo." Ibinigay ni Aling Nelia ang address. Isang lugar na sa mapa lang nakikita ni Eduardo, pero hindi pa napupuntahan. Isinuot niya ang pinakasimple niyang damit. Hindi niya dinala ang kanyang mamahaling kotse. Nag-arkila siya ng taxi. Habang papalapit sila sa Tondo, ang malalapad na kalsada ay unti-unting kumikitid. Ang nagtataas ang mga gusali ay napalitan ng mga dikit-dikit na bahay na gawa sa yero at pinagtagpi-tagping kahoy. Bumaba siya sa kanto, doon lang daw kasi pwedeng pumasok ang sasakyan. Naglakad siya. Ang amoy ng lansangan ay pinaghalong usok, piniritong isda at buhay. Ang mga tao ay nagtitinginan sa kanya, isang halatang estranghero sa kanilang mundo. Nagtanong-tanong siya, ipinakita ang pangalan ng kalye na nakasulat sa isang piraso ng papel. Itinuro siya sa isang eskinita na mas makitid pa. Ang lupa ay maputik dahil sa ulan kagabi. Habang naglalakad, may nakita siyang isang grupo ng mga bata na naglalaro sa gilid ng daan. Masaya sila, nagtatawanan, kahit na ang kanilang mga damit ay may punit at ang kanilang mga paa ay walang sapin. Isa sa mga batang babae ay may hawak na manika. Hindi ito Barbie. Isa itong manikang gawa sa retaso. Ang buhok ay sinulid at ang mga mata ay butones. Isang pamilyar na laruan. Naalala niya, minsan ay nakita niya si Rosa sa kusina, nananahi ng ganitong laruan mula sa mga lumang damit. "Para kay Sofia po, sir," sabi nito noon, para may kalaro siya. Ngayon, nakikita niya ang isa pang bersyon ng laruang iyon sa kamay ng isang batang hindi niya kilala. Ibig sabihin, kahit sa gitna ng sariling kagipitan, gumagawa pa rin si Rosa ng paraan para magbigay ng kahit konting saya sa iba. Mas lalong bumigat ang dibdib ni Eduardo. Ang babaeng tinawag niyang lason ay isang biyaya pala sa lahat ng taong nakakasalamuhan niya. Sa wakas, pagkatapos ng ilang liku pa, nakita niya ang numerong hinahanap niya. Isang lumang gusali na may 2 palapag na ang pintura ay natutuklap na. Huminga siya ng malalim. Ang bawat hakbang paakyat sa makitid na hagdan ng kahoy ay parang isang hakbang patungo sa kanyang paghuhukom. Nasa tapat na siya ng pinto. Isang simpleng pinto na yari sa plywood, walang doorbell. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig. Kumatok siya ng 3 beses. 1, 2, 3. May narinig siyang mga yabag sa loob. At dahan-dahan, ang pinto ay bumukas. Pagbukas ng pinto, ang unang nakita ni Rosa ay ang mamahaling sapatos na nabahiran ng putik. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa pantalon, sa polo shirt, hanggang sa isang mukhang hindi niya inaasahang makikita pa sa buong buhay niya. Natigilan siya, para siyang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng ingay sa paligid
Ang yakan ng mga bata, ang sigawan ng mga nagtitinda ay biglang nawala. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Si Don Eduardo Del Tiero, nakatayo sa harap ng kanyang maliit at masikip na silid. Ang dating makapangyarihang amo na nagtaboy sa kanya ay ngayon mukhang pagod, gusot ang damit at nawawala. Hindi alam ni Eduardo kung paano magsisimula. Ang lahat ng inensayo niyang sasabihin sa isip niya ay biglang naglaho. Rosa? Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi umimik si Rosa. Ang mga mata niya ay blangko. Walang galit. Walang lungkot. Walang anuman. Ang kawalan ng emosyon na yon ang mas lalong nagpahirap sa kalooban ni Eduardo. Patawad. Sabi niya sa wakas. Ang salita ay garalgal at halos hindi lumabas. Patawarin mo ako. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa paninira ni Lorna. Ang mga video sa CCTV, ang pagkakasakit ni Leo, ang pagsisisi niya. Ang bawat salita ay isang pag-amin sa kanyang naging pagkukulang, sa kanyang naging pagkabulag. Nakikinig lang si Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang tagiliran, nakakuyom. Hindi niya namalaya na ang kanyang mga kuko ay bumaon na pala sa kanyang palad. Ang sakit niyon ay nagpapaalala sa kanya na totoo ang lahat ng ito, na ang lalaking sumira sa kanyang tiwala at dignidad ay narito ngayon, humihingi ng tawad. Nang matapos si Eduardo sa pagsasalaysay, isang mabigat na katahimikan ang muling namayani sa pagitan nila. Tanging ang paghinga lang nilang dalawa ang maririnig. Si Leo, maayos na siya ngayon, dagdag ni Eduardo. Ang boses ay basag. Pero hinahanap ka niya. Silang lahat, hinahanap ka nila. Sa pagbanggit sa pangalan ng mga bata, sa wakas ay may gumalaw sa mga mata ni Rosa. Isang kislap ng sakit, isang kislap ng pangungulila. Ang mga mata ni Eduardo ay napadako sa isang maliit na mesa sa gilid ng silid. May isang baso, isang plato, at isang maliit na picture frame na gawa sa murang plastik. Sa loob ng frame, naroon ang isang litrato. Medyo malabo, halatang kinunan lang mula sa isang lumang cellphone. Iyon ay ang litrato ng tatlong anak niya, si Marco, Sofia at Leo, na sabay-sabay na tumatawa sa hardin. Ang makita ang larawang yon sa gikon sa gitna ng karukhaan ni Rosa ay parang isang sampal na gumising sa buong kaluluwa ni Eduardo. Ang babaeng ito, na wala nang natira, ay piniling itago ang alaala ng mga batang hindi naman niya kaano-ano. Ang katibayan ng pagmamahal ni Rosa ay nasa harap niya mismo. Bumalik ka na, Rosa. Pakiusap ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Pakiusap. Hindi para sa akin. Para sa mga bata. Kailangan kanila. Sa wakas, tiningnan siya ni Rosa ng diretso sa mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Eduardo ang lahat ng sakit na itinago nito. Ang kahihiyan, ang pighati. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi mga salitang puno ng galit o panunumbat. Umuwi na po kayo, sir. Ang kanyang boses ay mahinahon, walang emosyon, ngunit matatag. Ang paggamit niya ng salitang sir ay parang isang pader na muli niyang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na nagsasabing, tapos na ang lahat. Ang pinto ay nanatiling bukas, pero para kay Eduardo, iyon na ang pinakamalakas na pagsasarang narinig niya sa buong buhay niya. Umalis si Eduardo sa eskinita na yon na may bigat sa puso, pero hindi siya talunan. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang lalim ng sugat na idinulot niya. Ang isang simpleng patawad ay hindi sapat para paghilumin iyon. Kailangan ng gawa, hindi salita. Hindi siya sumuko. Kinabukasan, bumalik siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Dala niya ang kanyang pickup truck na puno ng mga sako ng bigas, mga kahon ng dilata, at mga gamot. Hindi siya kumatok sa pinto ni Rosa.
Sa halip, hinanap niya ang may-ari ng paupahan. Para po sa lahat ng nakatira dito, sabi niya, habang ibinababa ng kanyang driver ang mga gamit. Pakitulungan na lang po akong ipamahagi. Nakita siya ni Rosa mula sa munting bintana ng kanyang silid. Nakita niya ang pagtataka at pagkatapos ay ang pasasalamat sa mga mukha ng kanyang mga kapitbahay. Nakita niya si Eduardo na hindi nagtagal. Pagkatapos ihatid ang tulong, umalis din ito agad. Walang sinabi, walang hininging kapalit. Ang pader na itinayo ni Rosa sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ngunit ang tunay na tulay ay dumating kinahapunan. May kumatok na naman sa kanyang pinto. Nag-aalinlangan siyang buksan ito. Baka si Sir Eduardo na naman. Pero mas maliliit ang katok at may kasamang mahihinang tawanan. Pagbukas niya ng pinto, ang kanyang mundo ay huminto. Nakatayo sa harap niya ang tatlong batang pinakamamahal niya. Si Sofia, may hawak na isang drawing. Si Marco, na dating masungit, ay may daladalang isang supot ng paborito niyang tinapay. At sa gitna, si Leo, na mukhang malusog na, may hawak na isang bulaklak na pinitas lang siguro sa kung saang paso. Sa likod nila, ilang hakbang ang layo, nakatayo si Eduardo. Hindi ito lumapit. Hinayaan nitong ang mga anak niya ang unang humarap. Parang may kung anong bumigay sa loob ni Rosa. Ang lahat ng lakas na inipon niya, ang lahat ng pader na itinayo niya, ay gumuho sa isang iglap. Yaya Rosa, sigaw ni Leo at tumakbo para yakapin siya. Sumunod si Sofia, ibinabaon ang kanyang mukha sa baywang ni Rosa. Naramdaman ni Rosa ang pagkabasa ng kanyang bestida. Umiiyak ang bata. Kahit si Marco, na ngayon ay mas matangkad na sa kanya, ay lumapit at marang hinawakan ang kanyang braso. "We miss you, Yaya." Inakap ni Rosa ang tatlong bata ng buong higpit, na para bang ayaw na niya silang bitawan pa. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangungulila, ay lumabas sa kanyang mga luha. Ang pag-iyak niya ay hindi na dahil sa pighati, kundi sa pagmamahal na bumalik sa kanya. Ang yakap na yon ang nagsabi ng lahat. Sa gitna ng kanilang pag-iiyakan, sa ibabaw ng ulo ng mga bata, nagtama ang mga mata ni Rosa at ni Eduardo. Sa mga mata ni Eduardo, nakita niya ang tanong, ang pag-asa, ang pagsusumamo. Hindi na kailangan ng salita. Dahan-dahan, habang yakap pa rin ang mga bata, tumango si Rosa. Ang pagbabalik ni Rosa sa mansyon ay ibang-iba sa kanyang pag-alis. Kung noon ay itinaboy siya sa gitna ng ulan, ngayon ay sinalubong siya ng sikat ng araw at ng tatlong batang hindi maalis sa kanyang tabi. Ang bahay ay pareho pa rin. Malaki, malinis, marangya. Ngunit may nagbago. Ang lamig na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng isang init na nagmumula, hindi sa mga ilaw o sa fireplace, kundi sa mga ngiti at tawanan. Si Lorna ay wala na. Nag-empake ito ng kanyang mga gamit at umalis kinabukasan matapos ang pag-uusap nila ni Eduardo. Walang paalam. Isang pag-alis na dala ng matinding kahihiyan, ang pinakamabigat na parusa para sa isang tulad niya. Upang opisyal na markahan ang bagong simula, nagpasya si Eduardo na magdaos ng isang maliit na salo-salo. Isang simpleng hapunan, kasama lang ang ilang malalapit na kamag-anak. Habang naghahanda sa kusina, tinulungan si Rosa ng mga bata. Si Sofia ang tagahugas ng gulay. Si Leo ang tagaabot ng mga sangkap. At si Marco, sa unang pagkakataon, ang kusang loob na naghiwa ng mga sibuyas. Nang gabing iyon, sa harap ng kanilang mga bisita, tumayo si Eduardo sa kabisera ng mesa. Ang lahat ay natahimik, naghihintay sa kanyang sasabihin. "Gusto ko lang magpasalamat sa inyong pagdalo." Simula niya, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga kamag-anak, kundi kay Rosa na tahimik na nakaupo sa tabi ng mga bata. Gusto ko ring gamitin ang pagkakataong ito para humingi ng paumanhin at magpasalamat sa isang taong napakahalaga sa pamilyang ito. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Rosa. Namula ang kanyang mga pisngi,
Hindi sanay sa ganitong atensyon. Rosa, sa harap nilang lahat, muli, patawad sa aking nagawang pagkakamali. Sabi ni Eduardo, ang boses ay buo at sinsero. At salamat. Salamat sa pagbalik mo. Salamat sa pagpuno sa bahay na ito ng buhay. Walang pumalakpak, ngunit ang respeto at pag-unawa sa mga mata ng kanilang mga bisita ay sapat na. Naintindihan nila. Pagkatapos ng kanyang maikling talumpati, umupo si Eduardo. Ngunit may isa pa siyang sasabihin, hindi para sa mga bisita, kundi para sa kanyang mga anak. Marco, Sofia, Leo, sabi niya, sapat lang para marinig nilang apat. Mula ngayon, may isang bagay na magbabago. Tumingin ang tatlong bata sa kanya, naghihintay. Mula ngayon, hindi niyo na siya tatawaging Yaya. Sabi ni Eduardo, sabay tingin kay Rosa ng may ngiti. Tita Rosa ang itatawag niyo sa kanya. Ang salitang tita ay higit pa sa isang titulo. Ito ay pagkilala, isang pag-angat mula sa pagiging isang empleyado tungo sa pagiging pamilya. Nakita ni Rosa ang luhang namumuo sa mga mata ni Sofia. Nakita niya ang malawak na ngiti ni Leo at nakita niya ang pagtango ni Marco, isang tango ng buong pusong pagsang-ayon. Pagkatapos ng hapunan, habang ang mga bisita ay nag-uuwian na, naiwan ang 5 sa sala. Ang eksena ay simple lang, ngunit isang bagay na hindi pa nangyayari dati. Si Eduardo at Rosa ay nagpupulot ng mga naiwang plato. Sina Marco at Sofia ay nagtutulong sa pagpunas ng mesa. At si Leo ay masayang nag-aayos ng mga upuan. Sa gitna ng kanilang munting gawain, biglang humalakhak si Leo. Isang tunog na dalisay at masaya. Nahawa ang lahat. Napangiti si Sofia Sinon, napatawa si Marco. At si Eduardo, habang nakatingin kay Rosa, ay ngumiti rin. Sa wakas, ang palasyong yelo ay naging isang tahanan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating mansyon na laging tahimik ay ngayon, puno na ng buhay. Sa mga hapon, hindi na tunog ng piano lessons o French tutorials ang maririnig, kundi ang masayang tawanan at hagaran ng mga bata sa hardin. Si Rosa ang naging tagapamahala ng buong kabahayan. Hindi na siya ang yaya na tagasunod lang ng utos. Siya na ang nagpapatakbo sa puso ng tahanan na yon. Ang kanyang opinyon ay mahalaga. Ang kanyang pasya ay iginagalang. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang presensya ay naging isang pangangailangan. Isang Sabado ng hapon, nakaupo si Eduardo sa beranda, nagbabasa ng dyaryo. Pero ang kanyang mga mata ay wala sa mga nakasulat na balita. Ito ay nasa hardin, kung saan tinuturuan ni Rosa si Leo kung paano magtanim ng mga buto ng mirasol. Si Sofia ay masayang nagdidilig habang si Marco ay nag-aayos ng kanilang munting bakod. Ang hardin na dati sikreto ni Sofia at Rosa ay ngayon, hardin na nilang lahat. Ang mga batong pininturahan ay mas dumami pa, bawat isa ay may kwento. Lumabas si Rosa mula sa hardin. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Iniabot niya ang isa kay Eduardo. Salamat, sabi ni Eduardo. Umupo si Rosa sa silyang katabi niya. Walang nagsalita. Hindi na nila kailangan. Ang kanilang samahan ay lumago sa isang komportableng katahimikan, isang malalim na pagkakaunawaan na hindi na nangangailangan ng maraming salita. Hindi sila magkasintahan, walang romantikong pag-amin na nangyari. Ang namagitan sa kanila ay isang bagay na mas malalim, isang partnership na binuo sa respeto, pasasalamat, at isang pinagsamang pagmamahal para sa 3 bata. Tingnan mo sila, basag ni Rosa sa katahimikan. Ang boses ay puno ng pagmamalaki habang nakatingin sa mga bata. Ang lalaki na nila. Dahil sa'yo yan, sagot ni Eduardo. Hindi nakatingin kay Rosa, kundi sa mga anak niya rin. Ikaw ang nagpabago sa kanila, sa aming lahat. Tumingin si Rosa sa mga halamang dating nila nalalanta na, ngunit ngayon ay malulusog at namumulaklak. Ngumiti siya. Ang bahay na ito
Ang pamilyang ito ay katulad ng mga halaman. Ang kailangan lang pala ay tamang pag-aaruga, sikat ng araw, at pagmamahal para muling mamukadkad. Nahanap na niya ang kapayapaan. Natuto na siyang magpatawad, hindi lang kay Eduardo, kundi sa lahat ng sakit na dinanas niya. Dahil naintindihan niya, minsan, ang mga pinakamasakit na karanasan ang siyang nagdadala sa atin sa lugar kung saan tayo tunay na nararapat. At dito, sa tabi ng lalaking ito, habang pinapanood ang mga batang itinuring na niyang sariling mga anak, alam ni Rosa na sa wakas, nakauwi na siya. Hindi sa isang bahay, kundi sa isang tunay na tahanan.